kasi naging consequence po yun ng pagkakasala nila. At alam niyo po, nung sa simula pa lang, nung nagkasala ang tao, no, basahin niyo na lang po yan sa Book of Genesis. Nung nagkasala ang tao, ang Panginoon, kasi alam niyo ba noon, nung panahon na ito, kausap ng tao ang Diyos. Do you know that? If you read the Book of Genesis, kausap ni Adan ang Panginoon. Ganun po ka-close yung relationship, ganun ka-intimate yung relationship ng tao sa Diyos. Kausap lang, kausap niya. Ngayon, nung nagkasala, kasi nga kinain yung bunga ng puno na ipinagbabawal, at dahil po doon, ang nangyari, nabuksan ng kanilang mga mata, at nakita nila ang kanilang sarili na hubad. At nang nakita nila ang kanilang sarili na hubad, gumawa sila ng paraan. Alam nyo anong paraan na ginawa nila? Siyempre, kung sila'y hubad, ang kailangan takpan ng kanilang kahubaran. Nakakita po sila ng isang malaking dahon at yun po yung tinahi nila, pinagtagpi-tagpi nila para yun po yung kanilang maging saplot. Imagine, nung hindi sila nagkasala, hindi sila sumuway, kahit hubad sila, wala silang malisya. Hello? Kasi inosente. Pero dahil nung nagkasala, pumasok yung kasalanan, nabuksan ng kanilang mga mata at naging malisyoso sila at malisyosa. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo lang huwag mong sabihing malisyoso at malisyosa yan. Okay, tingnan mo lang. Walang instruction na magsalita, tingin lang, okay? So, di ba? So makikita natin dito, gusto kong ipakita sa atin, yun ang kalalagayan ng tao. Yun ang kalalagay ng unang tao. So dahil nagkasala ang tao, sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan doon sa apoy ng impyerno. So ngayon, why there is a need for the blood? Bakit? So Genesis chapter 3 verse 21, at bago po yan, gusto ko makita muna natin ito, no? Before I miss it out. Nung dumating ang Panginoon at kakausapin sila, Adam! 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 Siyempre, sa Lord yun, malaki boses with authority. Di ba? Kailangan namang, Adam, Adam. Siyempre, with authority ang Panginoon, di ba? Adam! 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 Bakit si Adam ay ang tinatawag? Bakit hindi si Eva? Si Adan ang may authority kasi na binigyan ni Lord eh. 'Di ba? Sabihin mo sa katabi mo kung babae yan, si Adan kamo ha. Sabi ng mga lalaki, pastor, sige, si Adan. 'Di ba? Minsan kasi 'di ba yung mga sinasamantala ng mga kababaihan yung pagmamahal ng asawa, no? Mga ganun. Mahal lang daw kasi talaga ng mga lalaki kaya pinagbibigyan na sa mga maliliit na bagay. Pag malaki naman, hayaan nyo naman si Adan na magdesisyon. Okay, so going back, Adam. Alam niyo anong ginawa ni Adan at saka ni Eva? Nagtago sila. Natakot sila. Nahiya sila. Kasi bakit? Hey, gumanon sila. Hey, baka makita eh. Di ba? Pero nung una, hindi naman ganon. Kasi pumasok yung kasalanan. Kaya yung history talaga, sa simula pa lang, ang tao na ang nagtatago sa Diyos. Si Lord nang naghahanap. E di sana, kung ang Diyos ang nawawala, sasabihin ni Adam, Lord, are you there? Are you there? Hindi. So simula pa lang ang tao na nagtatago. At dahil doon, nakita nilang sarili nila na hubad dahil sa kabanalan ng Diyos, hindi nila kayang harapin ng Diyos. Kaya tinakpan nila ang kanilang kahubaran. Kaya normal sa tao na kapag may problema, may temporary solution. Kapag may problema ang tao, gumagawa ng diskarte na temporary. Pero si Lord, tandaan natin, ang solusyon niya hindi temporary, kundi permanent. Tayo kadalasan, pachi-pachi lang. Pero si Lord, permanent yung solution niya. Kaya sabi mo sa katabi mo, ano bang gusto mo? Pachi-pachi o permanent? Temporary o permanent? Of course, we want permanent. But in this message right now, I want you to understand na nung panahon po na yon, no, ito po ang ginawa ng Panginoon. The Lord God made a garment, skin for Adam and his wife, and clothed them. So,
He slay an innocent animal, no? God slay an innocent animal para makagawa po ng kanilang damit. So, imposible na balatan mo ang isang hayop na hindi dumugo. According to the Bible scholars and according to the scriptures, ang kasalanan ay kailangang patawarin sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. So, the scriptures is telling us, through the shed blood of an innocent animal that was shed during this time, forgive and cleanse the sin of this man, Adam, and his wife, Eve. Let's read. The Lord God made a garment of skin for Adam and his wife and clothed them. So, ito po makikita natin, ito yung unang-unang passage sa Bible na nabanggit yung blood. Kaya nga, napaka-importante na from Genesis and up to the New Testament and up to our time, we will going to talk about this topic that will understand the principle, the significance, and how it will going to affect us even in our time, sa ating pong kapanahunan. But I want you to understand, even in the beginning, God has already made a solution to sin. Yung pagkakasala, ito po, no? And also, no, alam niyo po ba, in Genesis chapter 4, verse 3 to 5, kahit sa panahon po ni Abel at ni Cain, doon po, dumanak din po yung dugo doon kasi ito po yung, siguro pag-uusapan natin to ng mas detalyado next week, but I will just going to pass it nito po sa passage na to kasi we are talking about the blood that was shed. During this time po, this context, si Abel at saka si Cain ay mag-o-offer sa Diyos. Tapos, in-offer po ni Abel yung pinaka-the best na kanyang mga alaga at si Cain basta kumuha lang sa kanyang mga hinaharvest. So, hindi niya pinaghandaan. Ngayon, kinalugdan po ng Diyos yung hain, no, offering ni Abel dahil binigay niya yung mga firstborn and first patent calf doon sa mga alaga po niya. Yung mga pinakamataba at pinakauna, may prinsipyo po yun, tuturo ko next Sunday. So yun po, no, na lugod po ang Diyos sa ahin ni Abel. At kay Cain, hindi tinanggap ng Diyos. At dahil po dun sa selos ni Cain, pinatay po niya yung kapatid niya. At dahil po dun, sabi ng Bible, yung dugo ni Abel na righteous, humihingi ng hustisya at nakarating sa Diyos. Ganun po, no? Ganun po yung kwento na to. Hindi ko po masyadong ididetalyado to. Next week ko po siya ituturo, no? Kasi part po 'yan ng mga yearly message natin every January that will going to help us, no? Na para po sa ating buhay ng buong isang taon. At isa po, no, sa nabanggit din sa Bible, marami po 'yan pero hindi pumili na lang po ako, no, na kung ilan na lamang kasi baka hindi po tayo matapos. Kaya ito po yung mga importante naman lahat 'yan pero pumili lang po ako that will going to convey the message that will help us how we will going to apply it in our time. So in Exodus chapter 12 verse 21 to 24. Ito po yung sinasabi ko kanina. This is what I'm talking about a while ago, the Passover. This is one of the greatest revelation that God has given to Moses. So, this is the time when God made an instruction or give an instruction to Moses how to save his people, especially the firstborn son. And then when God give an instruction to Moses, at si Moses naman po, pinatawag po yung mga tao. At ito po yung sinabi niya, nirelay lang niya yung message na galing sa Diyos para sa mga tao, sa mga Israelita. Basahin po natin, Exodus chapter 12 verse 21 to the following verses. Then Moses summoned all the leaders o elders of Israel and said to them, "Go at once and select the animal for your families and slaughter the Passover lamb. Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and both sides of the door frame. None of you shall go out of the door of your house until morning.
when the Lord goes through the land to strike down the Egyptian, he will see the blood on the top and sides of the doorframe and will pass over that doorway. And he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants. So, yan po yung instruction ng Diyos kay Moses, at si Moses inirelay niya sa mga Israelita. Kasi po, mamamatay po lahat ng panganay. Imagine, if I am Moses today, okay kung ako si Moses ngayon, at kayo po ay mga Israelita, at kayo po ay may kaisipan ng inyong personal na kung papaano kayo mag-isip at kung papaano tayo sumunod. Maaring kung tayo nabubuhay sa panahon noon at yung noon ay ngayon, sasabihin sa inyo, kumuha kayo ng isang lamb, kumuha kayo ng isang maliit na planggana, at kumuha kayo ng dahon ng hisop, o dahon ng sayote, o dahon ng ipil-ipil, o ano mang dahon na meron tayo. 'Di ba? O yung mga ano na lang, 'di ba? Very specific kasi 'yun eh. So ngayon, paduduguin niyo 'yan, kunin niyo yung dugo at ipapahid mo 'yan doon sa hisop o yung parang pang brush ang pinaka-purpose doon, at ipahid mo doon sa hamba ng pinto. Oops, walang lalabas. Siguro sasabihin ng iba, ba't mo pa gagawin yun? Huwag na lang tayong lumabas. Hello? Talaga kayang effective yung sinabi ni pastor na yan? Kailangan mo pa magpadugo. Ang lansa. Hello? Pero iba ipapahid mo doon, lansa naman. Tapos walang lalabas. Paano yun? Di ko na mapigilan yung anak ko. Kasi bakit? Call center. Di ba? Tapos na yung work from home. Kailangan na niyang pumasok. Hello? Ano kaya? Kaya nating sumunod? Alam niyo, buti na lang itong mga Israelita sumunod. Alam niyo, nung dumating po yung yung spirit na papatay po sa lahat ng mga panganay, walang ni isang Israelita na napanganay na namatay. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi sumunod. Buti na lang during that time, sumunod sila. What if sa panahon natin, makakasigurado ka kayang susunod ang katabi mo? Tingnan mo lang. Makakasigurado ka kaya susunod yan? Baka maya sa paghahanap pa lang ng hisop, wala na nga ano na lang. Bakit kailangan lampa? Di ba pwedeng manok na lang? Di ba pwedeng di ba? Ano yan eh? Di ba mahal yan eh? Bibenta pa natin yan eh, di ba? Hindi ba pwedeng na lang? Rabbit? May dugo din naman yun Hello? Di ba pwedeng kambing? Di ba sometimes doon sa instruction doon tayo bumibigay eh. Sino pong nag-a-agree at umaamin? Sa instruction at saka doon sa obedience, doon tinatamaan ng marami. Kahit pala may revelation, kung walang obedience sa instruction, hindi pa rin safe. You know what happened to the Pharaoh? Even to the son of the Pharaoh, the eldest, namatay. Kaya pag binasa nyo yung Exodus chapter 12 na yan, hanggang to the succeeding chapter, grabe, humagulgol ang buong Egypt. Kasi namatay lahat ng panganay. Alam niyo ba ang panganay? Napaka-importante niyan in the Bible. Yung panganay, yan ang double portion na meron dapat. At yung panganay, yun yung talagang ino-offer sa Diyos, sa totoo lang. Oo, yung firstborn, napakatindi niyang, ng rights niyan, napakatindi ng turo ng Bible sa mga firstborn. Pag-uusapan natin yan next week. So ito, makikita natin, ano ang nagligtas sa kanila? Yung revelation na may instruction, na may execution. Kasi kahit may revelation ka, na may instruction, kung walang execution, walang obedience,
hindi pa rin magte-take effect. Praise God! Dahil dun sa mga sumunod, sila po ay naligtas. Kaya ang pagliligtas ng Diyos, wag naman po ninyong pag-uuwi kayo sa bahay, baga, bili ka ng lamb, tingin ka nga sa marketplace kung merong lamb, tapos paduduguin mo. Sabi ni pastor, di ba, paduguin daw natin. Tapos ilagay daw natin ang dugo ng hayop dun sa sa door frame natin. Yung dugo ng hayop, ang ilagay natin. Abay, nakita mo yung kapitbahay mo, pinadugo mo. Loading yung iba. Okay, loading. Hello? Sabi mo sa kanila, huwag ganon. We will understand the principle and the significance of it, then we will going to do it according sa ating kapanahunan. Wala pong magpapadugo ng ibon o manok o ng aso na ididikit mo dun sa pintuan mo, Hindi na po applicable yun sa ating kapanahunan. Pero yung prinsipyo po ang kukunin natin doon. Amen? Ngayon po, mas maintindihan natin, bakit anong sabi ng Leviticus chapter 17 verse 11? For the life of creature is in the blood. So ganun po powerful po yung blood, no? Ang buhay po ng isang tao ay na kapag nasa dugo. Di ba kapag low blood ka na, kapag wala ng dugo yung tao, mamamatay na. Kasi yung heart mo wala nang mapump. Tama po ba? Low blood, high blood, di rin maganda. Di ba? Tama? Tama ba ako? Yung mga medical natin dito. At lalo rin hindi maganda yung no blood. High blood, di maganda. Low blood, di maganda. No blood, patay na yon. Di ba? Nabalsa mo na yon, ibig sabihin. So, napakahalaga na gusto ko maintindihan, and I have given you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Alam niyo po sa Old Testament, ang dugo po ng isang hayop, depende po kasi yan sa pag-offering sa panahon po ng Old Testament. Yung mga mahirap, kahit kalapate, pwede na. Kaya makita ninyo nung si Jesus, nung inoffer siya, di ba, nag-offer niyo yung nanay niya, si Mary at ni Joseph. Anong dala nila? Kalapate kasi mahirap lang sila. Pero kapag mayaman, iba-ibang level po yung offering nila nung araw. Okay? So requirements po yun. So ngayon makikita natin dito, ang pinaka-purpose po nun, ang dugo na pumatak at tumigis mula dun sa isang hayop po na yon, ay may kapangyarihan at may kakayanan na tubusin ang kasalanan ng isang nilalang, ang isang tao lang. Ayan sabi dyan, it's the blood that makes atonement o pagtubos, pagpawawalang sala sa kasalanan ng isang tao. So ganun po yung offering nung araw ng blood, na para paduguin po yon. Pero alam nyo po, sa New Testament, ito po yung sabi mismo ni Juan Bautista. This is what John the Baptist says in John chapter 1 verse 29, behold, the Lamb of God who takes away ano daw po? So, kung sa Old Testament, yung dugo ng isang hayop ay kayang tubusin ang kasalanan ng isang tao, ang dugo ng kordero ng Diyos ay kayang linisin at tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. So, the blood of Jesus is more powerful than the blood of an animal. Are you listening? So, ang dugo ni Jesus ay higit na makapangyarihan, mabisa, kesa sa anumang dugo ng hayop. Pero sa panahon ng lumang tipan, ang dugo ng hayop ay may kakayanan na kapag ito'y inalay sa Diyos, pumasa sa mga requirements at alituntunin during that time, it can atone o kaya niyang tubusin ng kasalanan ng isang tao. Pero ang dugo ni Kristo na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo, may kapangyarihan, kakayanan para linisin ang kasalanan ng sanlibutan, ng sangkatauhan. Ganun po. Kaya si Adan, sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 22, si Adan nung dumating siya,
pumasok ang kasalanan. At si Kristo, nung siya'y dumating, binigyan niya tayo ng buhay. At hindi lang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Amen po ba? 1 Corinthians chapter 15, verse 45 and 47. Ito po yung sinasabi. This is what it says. The scriptures tells us, the first man, Adam, became a living person. But the last Adam pertains to our Lord Jesus Christ. That is, Christ is a life-giving spirit. Adam, the first man, was made from the dust of the earth, while Christ, the second man, came from heaven. So makikita natin, dumating si Adan, galing yan sa alabok, ilikha yan ng Panginoon, dumating si Kristo, galing sa langit, at ang daladala ni Adan, ay yung pagkakasala, at nung naparito ang Panginoong Jesucristo, tinanggal niya tayo dun sa pagkakasala sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Sabi ng Hebrews chapter 9 verse 22, in fact, listen to this, the law requires that nearly everything be cleansed with the blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sins. Kung wala pong banal na dugo ni Jesus na tumigis, wala pong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya ganyan po makapangyarihan ang dugo ni Kristo. At may kapangyarihan din naman ang dugo ng hayop noong lumang tipan. Dahil yun din po ay nasusulat. Subalit ngayon pong ating kapanahunan, sapat at higit na makapangyarihan ng dugo ni Kristo kaysa sa dugo ng ano pa mang hayop. Kaya hindi mo na kailangan gawin yung brother pag uwi mo sa bahay. Hindi mo na kailangan gawin yung sister pag uwi mo sa bahay, sa probinsya, dahil marami kang alaga doon. Gagawin ko nga yung sinabi ni Pastor. No, the blood of Jesus is more powerful than any blood of an animal. Amen. Palakpakan po natin si Lord, mga kapatid. Kaya makikita po natin, mga kapatid, yung dugo po ni Jesus ay makapangyarihan. Yan po yung nagbigay at nag-cause ng kapatawaran at humugas sa ating mga kasalanan. Kaya nga po nung tinanggap natin si Kristo sa buhay natin, nagsisi po tayo. Yung dugo ni Jesus, siya po ang humugas sa lahat ng ating kasalanan. Amen? Hindi natin kayang linisin ang ating mga sarili. Hindi natin kayang hugasan ang ating sarili. Pwede mong hugasan ang iyong mukha. Pwede mong paputin ang iyong mukha. Pero hindi mo kayang paputin ang iyong budhi. Ang Panginoong Yesus lamang at ang kanyang banal na dugo lamang ang makakapaglinis ng ating mga kasalanan. Maaaring ang hustisya, pwedeng bayaran, pero yung tunay na kasalanan ng Diyos lang nakakaalam, hindi mo kayang suhulan. Ang kailangan niyan, ang banal na dugo ni Jesus. Amen. Hindi ka pwedeng bumili ng dinuguan na dugo ng baka, dugo ng ayop, at yan ang panlinis mo sa sarili mo at pili mo, malinis ka na. Hindi, kapatid. Amen. Alam niyo po, sabi po ng Colossians chapter 2 verse 14, He canceled the records of charges against us and took it away by nailing it to the cross. Lahat po ng mga kasalanan, lahat po ng mga record natin na hindi maganda sa ating nakaraan, ano paman ang iyong mga brand sa iyo ng tao, ganito yan, ganyan ang pamilya niyan, ganyan ang nakaraan niyan, ganito kasamayan, ganito ka loko-loko yan, ganito. Ang sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, kinancel na ni Lord yon. Sabi mo sa katabi mo, na kinancel na ni Lord. Di ba? Hello? He canceled all the curses of sin when He gave Himself to the cross. Amen? He canceled all the records of wrongs that we have done and nailed it to the cross. Ganon po makapangyarihan yung dugo ni Kristo, mga kapatid. So, magte-take effect lang po ito dun sa mga taong naniwala at nagsuko ng kanilang buhay sa Panginoon. Sa iba po, ang simbolo ng krus ay isang relihiyon. Ano yan? Christian yan. Pero sa atin po, ang krus ay simbolo na kung papaano po tayo minahal ng Diyos, kung papaano niya inalay ang kanyang buhay dun sa krus ng Kalbaryo,
na wala po siyang kasalanan pero kinuha po niya ng ating mga kasalanan, lahat ng klase ng sumpa, sakit, karamdaman, lahat ng bondage, di ba? Kinuha po ng Panginoon yan. Yan po'y simbolo ng pagmamahal at kaligtasan sa bawat isa po na naniniwala at tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat po ng benepisyo ng banal na dugo ni Jesus na tumigis mula sa kanyang katawan ay para po lahat sa atin. Mamaya po, as we go on through our topic, na maintindihan po natin ang kahalagaan nito, yung kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko nga kanina, yung blood that was poured out, that was shed, that was painted on every doorframe of the Israelites during that time, the spirit of death cannot come. Kung saan nakapahid, naka-apply yung banal na dugo ni Jesus, hindi makakapasok ang kaaway. The blood of the Lamb is the line that the enemy cannot cross. The blood of the Lamb, the line that the enemy cannot cross. Yung dugo ni Jesus na napahid sa ating pamilya, sa ating tahanan, sa iyong pag-aaral, sa iyong relasyon, sa iyong cell group, sa iyong negosyo, hindi kayang pasukan ng demonyo yan. Kasi bakit? Nandun naka-apply yung dugo ni Jesus. That's the line that the enemy cannot cross. That's the line where the blood of Jesus was applied. Come on, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. That is why there is a need for us to have a deeper knowledge and understanding about the cross where the blood of Jesus Christ was shed. And even to the time when Jesus is about to be hung on the tree, during the time that he spent on the Garden of Gethsemane. Alam niyo mga kapatid, once we encounter the cross, the love of Jesus Christ, the cross represent salvation sa bawat isa sa atin, hope sa bawat isa po sa atin, para makaranasan, makita natin yung galaw ng Panginoon sa atin at hindi lamang sa atin, kundi sa ating mga pamilya. Now, I would just like you to understand and for you to realize that these 7 times Jesus shed His blood will help us in our life while we are still living on this earth. Ito pong 7 times na kung saan tumigis ang dugo ni Jesus, mga Trubinians, I want you to be aware and I want you to be expert and I want each and every one of you to really understand, maintindihan natin ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Saan ang una na lumabas ang dugo ni Jesus? Number 1, the blood, the sweat, is drops of blood. So ito po yung nangyari po sa kanya yan, yung sa Luke chapter 22 verse 44. Ito po yung mananalangin na ang Panginoong Yesus. Ito po yung ipapako na siya sa krus. Ito po yung alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Kaya ito po yung kanyang panalangin. At ito po yung naging epekto sa kanya. And being in agony, he prayed more earnestly. And his sweat was as if were great drops of blood falling down on the ground. So si Luke po, by profession, he's a physician. Kaya ito pong sinulat niya na ito, naiintindihan niya. Hindi siya nang hula lang at ito'y nakita niya dahil siya po ay isang disipulo. At according po, possible ba yan? Mga medical people na nandirito ngayon? Possible ba na mangyari na ang dugo, ang pawis ay tila bagay maging dugo? So, Luke is a physician, so he explained it very well. So every drop of the blood of Jesus Christ that he shed when he prayed, sweat like drops of blood. Alam niyo po, may konting research lang dito sa JAMA. Ito po yung The Journal of American Medical Association. Ito po yung alternative idea na galing po kay Dr. William
D. Edwards. Although, ito yung sabi niya, although this is a very rare phenomenon, bloody sweat hematidrosis, no? Yan po yung sabi niya, may occur a highly emotional state. As a result of hemorrhage in the sweat glands, the skin becomes fragile and tender. So, according po sa mga expert, posible po talaga yan. At hindi lang yun parang haka-haka, at hindi lang yan parang invento ni Luke na nagsulat po na sinabi niya dito sa Luke chapter 22 verse 44, and being in an agony, na ganyan din po yung sinabi ng JAMA, yung Journal of American Medical Association, na pinangungunahan po at simbin ang idea ni Dr. William D. Edwards, na it is possible to happen as the result na meron po na dito po sa kanilang, sa tao po, yung sweat gland, na kapag ito po ay sobrang stress na possible po na mag-secrete ng blood. So, the blood that Jesus shed in the Garden of Gethsemane, this happens during the time when He is praying in the Garden of Gethsemane. His sweat is like a drop of blood, redeem us from rebellion, betrayal, and backbiting. Alam niyo po, bilang tao, bilang may nakakasalamuha, nakakatrabaho, nakakasama, at lalo yung mahal mo sa buhay, yung minahal mo, yung minahal ka, hindi po pwedeng exempted tayo sa lahat ng ito. May magre-rebelde sa'yo, may magsasalita against you, behind your back, backbiting, betrayal. Minsan ang hirap pong magpatawad sa mga tao na yan. Minsan po ang hirap, yung of all the people, ikaw pa, parang ganon. Di ba? You know, Jesus experienced that. He was betrayed by His beloved disciple. Di ba yung kiss of death na ginawa, yung tinatawag na kiss of death, after this, bumangon siya at pumunta siya sa mga disciple, dumating yung manghuhuli sa kanya, at ang palatandaan ni Judas kung sino ang hahalikan niya, yun ang Messiah, yun ang kanilang huhulihin. Do you still remember that story? Before those things happen, ito muna nangyari. Every drop of the blood of Jesus Christ that He shed, like drops of blood, sweat, comes from the body of Jesus Christ. He was able to forgive. He was able to forgive Judas and all the people who left Him. Naalala niyo ng mga panahon na ipapako na siya, kinuha na siya, walang natira mga disciple. Are you listening? Imagine nung mga pinapagaling niya, yung mga amazed na amazed sa mga turo niya, pero nung siya nandito na, ipapako na siya, inuhuli na, lahat sa kanya umiwalay. Di ba masakit yun? That's why sa atin din mga kapatid, this year, hindi ka exempted. Sabi mo sa atin mo, this year, you are not exempted. That's why we need the power of the blood. We need the blood of Jesus like sweat drops that was shed during the time that Jesus is praying. Kasi pwedeng may magsalita against our back. Pwedeng may magbetray sa atin, pwedeng may rebelde sa atin. Ang hirap patawarin ng mga tao na ganon. Ang mahirap dito, yung siya masaya siya, pero ikaw lugmok. Kaya we can apply the blood of Jesus kapag nakaranas ka ng betrayal, kapag nakaranas ka ng backbiting, kapag nakaranas ka ng rebellion. Lord, I apply the blood of Jesus that you shed on your sweat so that I can forgive these people. Amen? Alam nyo, hindi po madali yun, pero posible. It's hard, but it is possible. Pangalawa, the stripes on His back. Isaiah chapter 50, verse 6. The weeping of His back for our healing. Ang bawat hagupit sa kanyang likuran ay para po sa ating kagalingan. I offered my back to those who beat me. Ayan o. And my cheeks to those who pulled out my beard. And I did not hide my face from mockery and spitting. So makikita po natin dyan mga kapatid, inoffer ng Panginoon yung likod niya, hindi niya tinago.
Huwag dyan! Hindi. The truth is, every drop of the blood of Jesus Christ that is shed on His back is for our healing. Isaiah 53 verse 4 to 5. Surely He took up our pains and bore our suffering, yet considered Himself punished by God, stricken by Him, and afflicted. But He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him, and by His wounds we are healed. So every drop of the blood of Jesus Christ that is shed on His back represent our healing. Kaya kapatid, we experienced this nung I'm 25 years na nagpapastor. For 25 years of pastoring, every time we teach this, especially in encounter, and especially through Sunday service, merong nakakaranas talaga ng instant healing. Merong nakakaranas talaga ng kagalingan. Why? Because by His stripes, we are healed. Kaya kung meron kang sakit o karamdaman sa oras na ito, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na tumigis mula sa kanyang likod, pwede mong angkinin, tanggapin ang kagalingan mula sa mga oras na ito. Palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka dyan, kapatid. Pangatlo, the crown of thorns. Matthew chapter 22 verse 28 hanggang 30, the crown of thorns. So they stripped Him and put Him a scarlet robe on Him. Ito yung panahon na ilalagay po yung koronang tinik sa Kanya. Ito po yung pangyayari. And twisted together a crown of thorns and set it on His head. Alam niyo po, according to the Bible scholars, yung pong thorns daw po na yon ay nasa 3 to 5 inches. Ano ba 1 inch, 2, 3, 4, 5. So, ganun po kahaba, ganun po of course, koronang tinik yan, ibig sabihin, matulis po yan. So, ang ginawa po, nilagay po sa ulo ni Jesus. Verse 29, let's read. They put a staff on His right hand, and they knelt, lumuhod po sila kasi, inaano po nila tinutuya po nila. Kaya sabi nila, King of the Jews. So ganun pong ginawa. Hail King of the Jews, they said. They spit on Him and took the staff and struck Him on the head again and again. So ibig sabihin po, yung nilagay, hindi lang basta nilagay, sinuksok. Tapos, tinutuya pa siya, Hail King of the Jews. So ganun po sila. At meron pong pamalo, ang sabi dyan. Ayan, pinukpok po yung koronang tinik na yon. Sa unang lagay pa lang, bumaon na yon. So pinukpok pa, edi mas lalong bumaon. Pinukpok pa ng paulit-ulit. Imagine. Why Jesus allowed those things to happen to Him? Because God wants us to be free from ruin and oppression. God wants us to set us free from poverty mindset. Ay makikita ninyo mga kapatid, every drop of the blood of Jesus Christ that He shed on His head, alam nyo ang isang tao hindi aasenso kapag oppress. Alam nyo palatandaan ng isang taong oppress, hindi na mangangarap. Walang pangarap ang isang taong oppress. Ang isang taong oppress, tanggap na niya yung kanyang sitwasyon. Alam nyo, yan po kasi yung pag pinag-aralan natin ang history ng Pilipinas, tayo po'y inalipin ng maraming bansa. Kaya madalang po sa mga Pilipino yung sila ay meron silang leadership capability, meron silang mindset na hindi oppressed, that they are a leader. Ay ito po mga kapatid, kaya hindi umaasenso yung marami pong Pilipino, hindi dahil sapat sa karunungan, hindi dahil sa hindi marunong, hindi dahil sa walang resources, no. The people are oppressed. That's why they cannot dream anymore. If a person cannot dream, wala nang mararating yung tao na yon. Kaya mga kapatid, every drop of the blood of Jesus Christ that is shed on the crown of thorns, it set us free from all ruins and oppression. Yung poverty mindset, yung iisipin mo, mahirap na lola mo, mahirap nanay mo, ganito lang ang buhay ninyo, kasi may poverty mindset. Ganito na lang, basta ang buhay namin, basta sakto lang, basta ganito lang. Kapatid, ang sabi mismo ni Jesus, John chapter 10 verse 10, I have come to give you life, not just an ordinary life, but life more abundantly.
In Tagalog, baka mali ang pagbabasa mo, pumarito ang Panginoon para bigyan ka ng buhay na kasyang-kasya. Ganun ba? Hindi. Ang sabi doon, buhay, ganap at kasiya-siya. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, hindi kasyang-kasya, kasiya-siya. Palakpakan mo si Lord kung naniniwala ka dyan. Alam nyo, yung fall of man sa Book of Genesis na binasa natin kanina, yung curse, na-curse po yung ground. No, kaya kailangan pong ma-redeem yung ground. The blood of Jesus that is shed on His head will help us to conquer. Sabi mo sa katabi mo, it's time for you to conquer. It's time for you to lead. It's time for you to dream. It's time for you to be the boss. Huwag naman boss-bossan, di ba? Yung wala ka namang position, feeling mo ikaw pang boss. Amen? Magsimula ka muna kung nasa ang kagalingan mo at sigurado magiging boss ka. Na nire-recognize, hindi yung boss ka, ikaw lang nakakaalam, walang nakakaalam. Amen? Yung soil, mawawala na yung curse. Why? Because every drop of the blood of Jesus Christ that He shed on the crown of thorns, na bumaba dun sa ground, that was dropped on the ground, the soil was redeemed. Wala nang sumpa. Kaya lahat ng gagawin, lahat ng mindset na meron ka, magiging fertile na yung mind mo. Hindi na poverty mindset. Hindi na yung hindi ko kaya yan, mahirap yan, ay ganito yan, ay hindi ko level yan. No, apply the blood of Jesus Christ every time that kind of idea is visiting your mind. I rebuke you, negative mindset, by the blood of Jesus that is shed on the crown of thorns. I will conquer, we will conquer, we will be blessed, I can do this business, I can lead people. Ganon dapat. Hindi yung kapag di mo kaya yan. Di ka naman nag-aral paano ka asenso? Oo nga, no. Ang dami nang nag-aral, di naman umasenso eh. Are you listening? Why? Because there is a curse and that curse has already been broken. Di ba? Hello? Tingnan mo yung katabi mo kung humahaliwalas na yung muka. Sabi mo sa katabi mo, I can see something in you. Di ba? Ano kayang nakikita niyan? Pag-asa ba? Hello? Number 4, the blood that He shed on His face. I offered my back to those who beat me and my cheeks, ito po yung mukha ng Panginoon, to those who pulled up my beard. So, ito po makikita natin, di ba kapag mag-aaral ka, papagawa ka ng ID, anong ipapakita mo? Siko mo. Sino dito yung picture ng ID mo, siko mo? Wala, di ba? O, hindi, ganda ng ilong mo. Pwede pong i-close up nyo na lang sa ilong ko, yung ID mo, ilong? Hindi, di ba? Ay, ang ganda ng lips mo. Pwede lang lakihan mo na lang yung ID ko, lips na lang. Hindi, yung mukha, kasama yun, di ba? Are you listening? Kasi bakit? Inoffer ng Diyos yung mukha niya. Every drop of the blood of Jesus Christ that He shed on His face, alam niyo po ba anong ibig sabihin nun? Para i-redeem po niya yung low self-esteem natin. Yung kawalang tiwala sa ating mga sarili. Yung mababang tingin natin sa ating mga sarili. Kasi akala natin, yung image natin, yung halaga natin, ay nakadepende kung gaano ka dami pera mo sa bangko, kung gaano ka ganda bahay mo, kung gaano ka gara sa sakyan mo. Hindi. Your value depends on the one who created you. Tingnan niyo si Leonardo da Vinci. Di ba ano yung ginawa niya? Si Mona Lisa. Maganda ba niya? Maganda ba yung pagkagawa? Hindi mo nga maintindihan kung lalaki o babae yun eh. Di ba? Pero bakit mahal? Kasi ang gumawa pa naman na nagpinta si Leonardo da Vinci. Tingnan mo yung katabi mo. Bakit kailangan gayahin niya yung mukha ng artista? Bakit kailangan niyang ipatangos ang ilong niya? Bakit kailangan niyang ipabanat kung ano man dapat banatin? Kasi bakit? May gusto siyang gayahin. Sino bang lumikha sa katabi mo? Di ba ang Diyos? Comparing yourselves to other make you cheap. Yung pagkukumpare natin sa ating sarili iba, yun po yung nagpapababa ng ating halaga. Your real value depends on the one who created you. So ang tunay mong halaga, hindi yung kung anong suot mo. Ang tunay mong halaga, kung sinong lumikha sa'yo.
Kaya sabi mo sa katabi mo, you are valuable. Alam niyo, sabi ng Bible, you are wonderfully, you are wonderfully created by God. Meron pang ibang translation din eh. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, you are the best version of yourself. Minsan kasi kaya tayo may frustration, gusto nating ihambing yung iba na, yung mukha natin sa iba eh. Alam niyo ba, yung iba sa atin, gustong-gusto natin tumangos ang ating mga ilong. Yung iba gumagastos pa. Wala namang, Pastor, bala ko pa namang magpataos ng ilong. Okay lang, walang problema dyan. Okay, this is just for the sake of illustration. Okay? Alam niyo po ba yung mga patatangos ng ilong inggit na inggit sa mga pango? Kaya pa, sino yung mga kano? Gusto nila pango. Nung nasa Hong Kong ako, kami dalawa ni Pastor Jeanette, sumakay kami sa ferry. Kasabay namin lahat mga British, mga puti. May mga kano din, halo-halo na. Ang tatangos ng ilong. Ganito, sobra. Siyempre tayo kapag, di ba, tayo mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Di ba? Dahil ang ilong ko ay, di ba? Kinakanta natin, pero, to continue the story, ito na. May nakakasabay kami kasi sa ferry po mahaba yung upuan eh, di ba? Sa Hong Kong po ito. Alam ni Sister Venus. So, nung nakatabi kong ganyan, malapit, nung nakaganyan siya, hindi ko na makita yung kabilang mukha niya. Tingnan mo yung katabi mo. Nakikita mo pa yung, di ba? Kitang-kita pa yan eh. Di ba? Tapos tinry kong ganunin yung daliri ko. Hindi pala maganda ang view. Kasi bakit hati ang view? Di ba? Ayan o. Kaya pala tayo, gusto nating mataos ang ilong. Sila ayaw nila, kaya gusto nilang malahian ng pango. Hello? Sige, magpatangos ka pa ng ilong. Eto pa, mga kapatid. Sa tram, sa MRT, LRT yata, no, doon. May aksidente pong nangyari. And then may investigasyon. Ang naging cause ng pag-aksidente, kasi tumama po yung ilong niya doon sa MTR. Magpatangos ka pa ng ilong, sige. No, I'm just joking. Okay. Wala pong basagan ng trip yan. Pastor, di ba we are created into the image and likeness of God? Pakikialaman ko ba yun? Abay kapatid, kung mangungutang ka lang, wag na. Pero kung may pera at pinagandaan mo yan, walang basagan ng trip. Ligtas ka pa rin naman eh. Basta tinanggap mo si Kristo ng iyong buong puso, tinalikuran mo ang pagkakasala at naglilingkod ka at sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Kung pangarap mo, simula nung bata ka, ayoko na dito sa church na to. Tagal kong nag-ipon para magkaroon ng puwet. Pagpataos ng ilong. Pagpatangal ng bilbil. Fasting lang yan, kapatid, ang katakbas niya. Okay, let's go back to our message. Every drop of the blood of Jesus Christ that He shed on His face, it will redeem us from low self-esteem. Kaya, mga kapatid, maraming Pilipino, mababa ang tingin sa sarili. Lalo na kapag kaharap yung mga ibang bansa, ibang nasyon, tingin natin sa sarili natin, kapatid, di ba? May team ako, kayo manggi ako. Kapatid, ano nga tayo eh? Sa gitna. Imagine yung mga taga-Africa, di ba? Ano yun? Sunog. Di ba? Yung nakalimutan tanggalin sa oven. Di ba? Yun, nasunog tuloy. Yung mga puti naman, di ba? Half cook. Di ba? Yung mga Pinoy, di ba? Sakto. Come on, mga Pinoy, palakpakan natin si Lord. Kaya kapatid, kapag nawawalan ka ng kumpiyansa, self-image sa sarili mo, apply the blood of Jesus that is shed on His face. God will going to restore back that self-image. Hindi yung dahil magaling ka, kundi dahil may Kristo na tumubos sa atin, kaya magkakaroon tayo ng tamang pananaw sa ating mga sarili. Number 5, the nails on His hand. Yung pong mga pako sa kanyang mga kamay,
Ang bawat patak po ng dugo ni Jesus, mga kapatid, mula sa kanyang mga kamay, ay para po tayo tanggalin, palayain sa lahat po ng guilt. The nail number 1 will set us free from all the guilt. The nail number 2, on the left, counseled accusation and arguments. And the nail number 3, dun sa paanan ng ating from the oppression. Okay, yung dalawang nail lang po muna ito. God has already forgiven you, but there is always feeling of guilt. Di ba merong ganon? Pinatawad na tayo ng Panginoon, tapos nagigilty ka pa. Di ba? Pataas-taas ka pa ng kamay. Di ba? Kanina nangupit ka. Pataas-taas ka pa ng kamay, nagsinungaling ka anong isang araw. Palingkod-lingkod ka pa. Di ba? Mga ganon. Alam niyo, every drop of the blood of Jesus Christ, Lord, na tumigis mula sa iyong kanang kamay, Lord, pinalaya mo na ako sa mga guilty feelings. You know what? Maraming mga tao ngayon hindi makausad, hindi makapag-move on because of guilt. Di ba? Because of guilt, people cannot move on. And when people cannot move on, when a man and a woman cannot move on, so anong mangyayari? Magiging bihag ka ng iyong nakaraan. You cannot experience what God has prepared for you. Kaya ngayon 2026, napakaganda ng hinandaan ng Diyos. Kaya dapat yung guilty feelings, pag humingi ka na ng tawad sa Diyos, pinatawad ka na. Sikapin mo na wag na paulit-ulit. Lahat ng akusasyon ng kaaway, lahat ng deception ng kaaway, tingnan mo, hindi na-assess sa buhay mo, breakthrough pa yan. Ano na naman kaya ang word ngayong 2026? Hello? Oo nga, binrake na ako ni Lord, kaya ngayong 2026, humanda ka. Hello? Ayan mga kapatid, lahat po ng mga bagay na nag-aakusa sa atin, usually yung kaaway, pinipenetrate niya yung ating isip, kaya bumabagal tayo, hindi tayo nakakapag-commit, hindi tayo nakakapaglingkod sa Diyos because of those things. Apply the blood of Jesus Christ that He shed on His hands. Yung mga kamay natin, hindi productive. Dati bawat simulan mo, namamatay. Bawat simulan mo, nagsasara. Pero sa pamagitan ng dugo ni Jesus, kapatid, lahat ng sumpa ay mawawalan na sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Amen? Kung dati ang kamay na to nananakit, ngayon yung kamay na ito ay magpupuri sa Panginoon. Kung dati ang kamay na to nangunguha, ngayon dahil be-bless ka na ni Lord, ikaw na yung mamimigay. Come on, palakpakan mo si Lord, mga kapatid. Yung dati pinag-pray mo, may sipon, nabalitaan mo after 3 days na tuluyang namatay. Pero ngayon, yung cancer na pagpe-pray mo, pagagalingin ng Panginoon dahil binalik at ni-restore na ng Diyos yung anointing sa kamay na yan. Amen po ba? Pang-anim, yung nails. Yung nail on His feet. Ito po yung pinako ang paa ni Jesus na iniisip ng demonyo, wala na, nakapako na yan. Hindi na siya makakagalaw. Pinako na yung kamay, pinako pa yung paa. Akala ng demonyo, tuwang-tuwa siya. Sabi ng demonyo. Napako na ang kamay ni Jesus, wala nang maghihimala. Napako na yung paa ni Jesus, wala nang mangangaral. Yan ang sabi ng demonyo. Pero hindi niya alam, may katangahan din pala ang demonyo. Kaya pala hinayaan ni Jesus sa mapako niyang kanyang mga kamay. Oo, nakapako ng aking mga kamay. No, hindi na ito makakapag-lay hands, pero lahat ng mag-a-apply ng dugo ko na lumabas sa aking kamay, lahat ng magpapatong ng kamay sa may sakit, sila'y gagaling. Dahil sa kamay na napako, maraming kamay na mapapalaya at maraming kamay na gagawa ng himala. Because of the blood of Jesus Christ that He shed on His feet, dati ang lakad mo sa kalikuan, dati ang lakad mo hindi dun sa kalooban ng Diyos. Dati, panay ang lakad mo dun sa patungo, dun sa kasiyahang temporary, ang dulo nun, kapahamakan dun sa impyerno. Kaya kapatid, bawat patak ng dugo ni Jesus na lumabas sa kanyang paa, maaari mong sabihin, Lord, I will walk on my purpose. Lalakad ako na naaayon sa iyong layunin sa aking buhay. Hindi na ako lalakad paminsan kaliwa, paminsan kanan, hindi na ako sakang na Kristiyano. Ako'y totoo na nalalakad sa iyong kalooban. God will going to direct our path. God will bless our daily walk.
We will walk in righteousness. We will walk in the newness of Christ. We will walk in the purpose of our life that God has given us. And we can walk in sharing the good news and the gospel to the people. Dati, pupunta ka, may dala-dala kang balita, kwento na may kwenta na ngayon. Hindi yung kwento na walang kwenta. Kasi bakit? Chismis. Fake news. Ngayon, lalakad ka ngayon, may purpose na. Pupuntaan mo si kumare, hindi para magkwento ng chismis. Pupuntaan mo si kumare kasi magkukwento ka ng testimony na ginawa ni Lord sa buhay mo. Pupuntahan mo yung kaibigan mo, hindi para yayaing uminom at maglasing at mag-addict. Pupuntahin mo yung katabi mo o yung kaibigan mo para i-share yung mabuting balita at impluhensan mo sila ng mabuti. Sasamahan mo yung kaklase mo, hindi mo lalasunin ang kanilang isip na walang kwentang pag-aaral, magdota na lang tayo, mag-computer game. Hindi, sasamahan mo mga kaibigan mo sa school, i-inspire mo sila na mag-aral lang mabuti kasi merong magandang hinandang future si Lord sa kanila, sa inyo. Kamong palakpakan mo si Lord, kapatid. Pampito, pierce in Jesus' side. Ito po yung sinabat si Jesus. Sinibat. Para po yung, kasi ang law na hindi mo po pwedeng iiwan yung nakapako sa krus na hindi siya patay. Kaya siniguradong mamatay po si Jesus. Kaya sinibat po ng Romanong sundalo ang side ng ating Panginoon. John chapter 19 verse 34. But one of those soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. So makikita po natin bakit po tubig at dugo ang lumabas. According po sa mga scholars, na kapag pala ang isang tao ay super stress, sobrang pakiramdam na naghalo, yung sobrang intensity yung sa loob ng katawan, possible po pala na ang puso ay magkaroon ng tubig. No? The fact that the blood and water flow from Jesus' side symbolize that Jesus died from a broken heart, the intensity and anguish and the weight and the burden of all our sins. Imagine po no, lahat ng mga taong nagalipusta, lahat ng mga taong nanduro, nang iwan, at yung kasalanan ng sanglibutan, kinuha po niya yun, tinanggap po niya yun. That signifies that Jesus healed our broken and wounded heart. Alam po ng Panginoon na hindi po tayo exempted na mabobroken heart. Hindi po tayo exempted na masasaktan. Hindi po tayo exempted na magiging bitter. Hindi po tayo exempted na magkakaroon ng unforgiveness. But His heart was broken for our hearts to be whole again. Amen? Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Alam niyo po, this 2026, hindi ko po makayanan na hindi i-preach ito. Kasi sa totoo lang, we are not exempted to betrayal, backbiting, gossiping. Hindi po tayo exempted dyan. Hindi po tayo exempted na hindi magkasakit. Bumaba ang tingin sa sarili, hindi makapag-conquer. Yung guilt, yung purpose natin, masasaktan tayo. Hindi po tayo exempted doon. Pero salamat po sa Panginoong Yesus that the purpose why He allowed that He shed, He bled 7 times for our benefits, para po lahat sa atin. Hinahanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Sa oras po na ito, mga kapatid, I want you to close your eyes. Ikaw ba'y na-betray? May nanira ba sa likod mo? May nag-backbite ba sa'yo? May nag-slander ba sa'yo? May mga kaibigan ka ba na siniraan ka? May mga pinagkatiwalaan ka ba na nag-traitor sa'yo? Ang hirap mo silang patawarin. Pero sa oras na to, sa pamamagitan ng banal dugo ni Jesus, you can forgive those people.
who rebel against you, who backbite you. Habang nakapikit ang iyong mata, kapatid, ipanalangin mo yung panalangin na yan. Sabihin mo, Panginoong Hesus, ina-apply ko yung dugo mo na lumabas sa iyong pawis, that I can forgive. Sige kapatid, I want you to pray personally. Yes, we understand the message, but without applying it, it will not take effect in our lives. Kapatid, meron kang sakit at karamdaman, pwede mong itaas yung kamay mo kung meron kang sakit at karamdaman. Sige. Yung kanang kamay lang. Sige. I want you to look at me. Tingin muna po kayo dito habang nakataas yung kanang kamay mo. Now, I will pray and we will pray. All together, sabihin natin, I apply the blood of Jesus that He shed on His back for my healing. Lord, anoint this right hand right now. Ipatong mo yung kanang kamay mo kung saan yung parte na meron kang karamdaman. Sige. Sabi mo, I apply the blood of Jesus that He shed on His back for my healing. Come on, declare it. Sabi mo, I am healed. Sige, paniwalaan mo, deklara mo, I am healed. Gawin mo yung bagay na hindi mo nagagawa dati. Kung masakit ang likod mo, i-move mo ngayon. O kung meron kang nararamdaman dito, sige, move. Mag-move ka na para makita mo, maranasan mo yung kaibahan, and begin to declare, by the blood of Jesus that He shed on His back, I am healed. Come on, come on. Come on, come on. Come on, deklara mo. Paniwalaan mo, you are healed. The Bible says, if you believe it and you apply the blood of Jesus, you will be healed. Come on, come on, come on. Thank you, Lord. Thank you, Lord God, for the healing that is flowing right now. Yes, Lord. Sige, kapatid, ilagay mo yung kanang kamay mo dito sa ulo, the crown of thorns. Kapatid, lahat ng mga negative mindset, sige, i-rebuke mo. Lahat ng mga maling kaisipan, yung poverty mindset, i-rebuke mo yan and apply mo yung blood ni Jesus. No, I apply the blood of Jesus that is shed on the crown of thorns. I will be a leader. Wala ka ng negative mindset. Come on, come on, come on. Sige, declare mo yan, kapatid. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. I will conquer. I will conquer. I am set free from ruin and oppression. I am set free from poverty mindset. Come on. By the blood of Jesus, I am redeemed from ruin. I can conquer in my finances. I will grow. I will be fruitful. I will multiply. I can be a leader. Come on, declare that. You are the head and not the tail. Come on, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngayon po, yung kamay natin sa mukha naman, ilagay natin sa ating mga mukha. The blood of Jesus that He shed on His face. Hindi na mababa ang tingin mo sa sarili mo. Hindi na low yung self-esteem mo. Magiging leader ka. Hindi yung basihan ng pagtingin mo sa sarili mo dahil kung anong meron ka, kundi kung sinong lumikha sa'yo. God will restore His image upon your life. Come on, come on. Hindi na mababa ang tingin mo sa sarili mo. You can conquer. Come on, come on. Apply the blood of Jesus that He shed on His face. Hindi ka na magiging mahiyain. You can lead. You can do the things that God wanted you to do. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, yung ating dalawang kamay, stretch natin. By the blood of Jesus that He shed on His hands, I am free from guilt. Come on, sabihin mo yan. I am free from guilt. All accusation and arguments are canceled in the name of Jesus. Come on. Yung kamay na yan ay magpupuri sa Diyos. Yung kamay na yan ay magiging productive.
Yung kamay na yan ay magiging fruitful. Yung kamay na yan ay gagamitin sa paglilingkod sa Diyos. Yung kamay na yan na magpe-pray sa mga may sakit at karamdaman ay gagaling. Yung kamay na yan ang bawat gagawin ay magpapala, magpuproduce, magmumultiply sa pangalan ni Jesus. Sa bawat patak ng dugo ay redemption, pagpapala, production in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige kapatid, yung ating mga paa. Every drop, sige, tingnan mo yung dalawang paa mo, pagdikitin mo, every drop of the blood of Jesus Christ that is shed on His feet, restore and direct our direction. Yung lalakaran mo ay sa kalooban ng Diyos. Hindi ka natataliwas sa Diyos. Yung purpose mo na binigay ng Diyos, yun ang lalakaran mo. Hindi ka napupunta sa maling lugar, hindi ka napupunta sa pagkakasala, kundi ikaw ay lalakad na dun sa kalooban ng Diyos, sa purpose ng Diyos sa buhay mo. Lalakaran mo na ang dream na binigay ni Lord sa iyo, at sa iyong paglalakad, dala-dala mo ang mabuting balita. Come on, declare by the blood of Jesus that you shed on your feet, Lord, will give direction. I will walk daily according to your will. I will walk in righteousness, in the newness of Christ, in God's purpose, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ngayon kapatid, yung sa dulo, yung sa puso ng Panginoon, the blood that He shed on His heart. Pwede kang masaktan dahil sa ginawa ng anak mo, ng asawa mo, ng best friend mo, ng kapamilya mo, o ng boyfriend mo, o yung tao na makakasakit sa'yo. By the blood of Jesus, you will be healed. Amen. Say, I want you to pray. I apply the blood of Jesus that is shed on His heart. My wounded heart, my broken heart will be healed. And I am healed in Jesus' name. 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 Now, I want you to repeat this after me. Ewan ko kung nakita mo ba yun, RJ, sinend ko sa'yo. Sabihin po natin, by the blood of Jesus. Come on, declare it. By the blood of Jesus, all my sins had been forgiven. Again, by the blood of Jesus, all my sins had been forgiven. By the blood of Jesus, I had been redeemed. By the blood of Jesus, I had been redeemed. Because I walk in the light and have fellowship with other Christians. The blood of Jesus cleanses me now and continually from all sins. Because I walk in the light, I have fellowship with other Christians. The blood of Jesus cleanses me now and continually from all sins. Declare it, by the blood of Jesus, I have been justified. By the blood of Jesus, I have been justified. By the blood of Jesus, I have been sanctified. By the blood of Jesus, I have been sanctified. Come on, palakpakan natin si Lord. Come on. Come on. Continue to clap our hands to the Lord. Amen. Alam nyo, di po ba, sa atin po dito sa Cordillera, di ba may sumasayaw tayo kapag may mga kinasal, masaya, yung celebration, di ba? Yung dance celebration, di ba? Meron mga ganon, di ba? Pero ang gagawin natin, hindi yung may nanaginip, magpapakanyaw, tapos maghahanda, hindi.
So dito po sa Highland, nakita ko yan, iba-iba yung klase ng sayaw. Meron pong victory dance, di ba? Merong celebration dance. So, kaya ba natin? Hindi ko sinabi sa kanila, this is just impromptu. So now, all the Highlanders, you know much better than me. Alam ko, mas alam nyo yan. How about dancing it right now with the dance of victory? Dahil sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo malaya na. Wala nang hawak ang kaaway sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Amen. Come on. Come on. Can I call all the Highlander to come in front and lead us in dancing? Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. The dancers and the Highland people. Come on. Come on. Let's dance. A victory dance. Come on. Come on, get out on your seats. A celebration dance. Because of the blood of Jesus. We need to celebrate. Come on. Come on. Every praise. Every praise. Come on, victory dance. Get out on your seats. Come on. Wait lang. Sandali. Di ba mga Highlander ang karamihan dito? Nasaan na kayo mga Ibaloy, Kangkanay? Di ba? Nasaan na kayo? Come on, get out on your seats. Come on, represent your tribe here. Come on, come on. Victory dance, celebration dance. Come on. 1, 2, 3. Come on. Every prayer. Come on. Everyone. For victory, amen. Come on.
Come on, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Yes, He is. Yes, He is. Praise God! Sa pamagitan po ng dugo ni Jesus, lahat po ng ating pagtatagumpay, lahat po ng kagalingan, pag-asenso sa buhay, ay na-achieve na po yun. Amen? Amen? Praise God. Praise God. Amen. Amen. Come on! Di ba? Di ba magse-celebrate tayo kasi matinding gagawin ni Lord. Amen? Yung kanina, yung sinasabi ni Ibon na ganito. Yung blessing ni Lord yun, di ba? O ngayon, gusto mo parating ganyan na lang. Sige po, palakpakan natin si Lord. Di ba masarap magpuri sa Panginoon? Yung iba parang buhay na buhay na. Okay. Praise God. Parang kakastart pa lang ng service, no? Ayan. Sige po, tuloy po natin yan next week. Let us pray. Lord, we thank you for the message that you've given us, for the power of the blood of Jesus Christ, that He shed, Lord God, will benefit us for this life now and for the life to come and for the rest of the 2026. We thank you for all the victories, healing, breakthroughs, Lord God, that you have already done and that what you're about to do for the rest of this 2026, Lord. We thank you, we love you. In Jesus' name, amen and amen.